Good morning po, mga kapatid. Ayan, alam niyo po kanina nag-brown out po, no? At nawalan kami ng wifi. Sabi ko, Lord, ganda pa naman ang PowerPoint ko. Pero isa po sa naging Bible reading natin last week na nung bumagyo, dumating si Jesus. Niligtas sila. So kanina papunta dito, sabi ko, Lord, alam ko darating ke. Alam ko sasagipin mo kami. At dumating po si Lord. Amen. Ngayon po na-enjoy na ulit natin yung aircon at ang sarap po ng pagpupuri natin kanina. Buhay na buhay. Amen po ba? Sige po, pwede po ba palakpakan natin ng Lord? Amen. Ayan. Glory to God. Ayan. Sige po, mag-start na po tayo. Gusto ko po kayong anyayahan na samahan ako sa pagbabasa ng ating scripture for today. Pero hinihiling ko po na basahin natin to with feelings. Okay lang po ba? Amen. Sige po, tayo na po tayong lahat. Tayo po ngayon ay nasa Book of Judges. Judges 14. 1, 2, 3, go. Dalagang Filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, may nakita ako sa timna na isang babaeng Filisteo. Kunin ninyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa. Nakaw. Verse 3. Pero sumagot ang mga magulang niya, bakit gusto mong makapag-asawa ng mula sa mga Filisteyong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin? Sumagot si Samson sa kanyang ama, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa. Ay, nakangiti na po kayo. Gusto nyo na po akong bumaba. Sige po, pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Thank you, Lord, sa word mo. Amen. Ang title po ng ating message ngayong umaga ay, basta. Yan. Kayo po ba minsan nyo na rin pong nagamit ang mga salitang yan? Ako po, guilty po ako dyan, no? Minsan pinagsasabihan ako, tayo, pero sarado ang ating mga tenga at puso. Or baka, sige po, hindi na lang ako mag-talk, pero hindi yan yung katabi natin. Amen po? Amen. Sige po, manalangin na po tayo. Hallelujah, Lord. Good morning po. Una po sa lahat, marami pong salamat sa kalamigan ng panahon na meron po kami. Ito po ay blessing, Panginoon. Pero Lord, we know na Ikaw po ang may control sa lahat ng iyong creation, Panginoon. Kaya we do believe na itong panahon namin, You are in control also, Panginoon. And Lord, salamat po na meron kaming kuryente ngayon. And salamat na may online service din po kami ngayon, Panginoon. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa. And I also pray na tong message na to ay talagang buksan mo po aming mga puso at isip na tanggapin ang inyong salita. Panginoon, maging buhay at mabisa po sa aming mga buhay itong salitang ito na Lord, ngayong week na to, even Lord, dumaan ang mga araw, mamimeditate to ng aming mga isip at palagi naming maaalala ang inyong salita. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na makakarinig at magsasagawa ng inyong mensahe. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po ulit natin ng Lord. Ayan. Actually, hesitant po ako gamitin yung title na yan. Pero, ang prayer ko na lang sa Lord, Lord, every time na masasabi namin yung word na yan, maalala namin yung message. Yung tipong, sinabi nga pala nung Sunday. Ganon. Kaya po, pagpe-pray ko talaga tong message natin. Anyway, mga kapatid, ngayong month po, nasa last Sunday of May na po tayo. Nangangalahati na po agad ang taon. No? And ngayong month po, ang ating theme ay Abiding in the Word of God. Pag sinabi po nating abide, mga kapatid, ibig sabihin kung saan po tayo ituro ng Lord gamit ang kanyang salita. Kung ano pong ipagawa sa atin ng Lord, naandun po tayo. Yun ang ating ginagawa.
And because we believe in God, we also believe in His Word. Dahil ang Diyos po at ang salita ay iisa. Kagaya nga po ng laging binabanggit ni Ate Sam, John 1:1, how we treat His Word is how we treat God. Amen po ba? Ngayon, mga kapatid, ang Lord po at ang salita niya, parang Google Maps yan. Sino po ba rito gumagamit ng Google Maps? Yan. Lalo pag hindi alam po no, yung pupuntahan. Naalala ko lang po nung punta kami ng Gia Kamanava. Ngayon po, first time namin na wala po kaming kasamang talagang professional driver na alam yung mga ruta. So kami, nagtutulungan po kami nila Kuya Sep, si Ann, si Lay, kaming 4 po sa sasakyan. Punta po kami ng Kamanava for the first time na kami lang, gamit po kami Google Maps. Alam niyo po, kada maling liko pala talaga. Kapag hindi mo nasundan yung instructions, magkukos sa'yo ng delay, magkukos sa'yo ng pwedeng matraffic ka, pwedeng maligaw ka, at yun po ang kahalagahan ng Word of God. Kasi ituturo po tayo niyan sa tamang direksyon. Amen po? Amen. Hallelujah. Ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang storya ni Samson. Alam ko po, familiar kayo sa kanya dahil sa kanila ni Delilah. Pero ngayong umaga po, medyo mas pag-uusapan pa natin yung naging storya niya. Alam niyo po mga kapatid, ang Word of God, hindi po yan tago. Marami na pong nakakaalam niyan sa lahat ng sulok ng mundo, I believe. Marami nang nakakarinig niyan. Pero naniniwala po ako na ang pinagkaiba po ng isang unbeliever tsaka ng isang believer, ang unbeliever po, even though they hear the Word of God, hindi po sila nag-o-obey. Kasi they don't believe. Pero tayo po na mga believers, ang kinaiba po natin sa kanila, because we believe, we obey. Amen po ba? Dahil tayo po ay nananampalataya sa Diyos, nananampalataya rin po tayo sa mga sinasabi niya sa atin. Naniniwala po tayo na kung anong sinabi ng Lord, yun ang tama. And His Word is absolute and supreme sa ating mga buhay. Yun po ang pinagkaiba ng isang believer sa unbeliever. Sabi nga po ni Pastor Vlad sa book niya na Host the Holy Ghost, hearing God's voice doesn't make you more spiritual. It's heeding His voice that makes the difference. Pag sinabi po nating heeding His voice, talagang nagpe-pay attention ka doon. Kung anong sinabi niya, talagang binibigay mo yung buong tenga mo doon, nakikinig ka, at talagang nanamnamin mo, at talagang susundin mo. Yun po ang pinagkaiba natin sa mga unbeliever, mga kapatid. Ngayon, balikan lang po natin yung Book of Judges. Sabi po dyan, ng panahong yon, walang hari sa Israel. Noong mga time pong yan, wala talaga silang king. Kumbaga para silang walang shepherd. Kung ano lang po yung gusto nilang gawin, yun lang yung kanilang ginagawa. Malaya po sila. Pero ang meron lang po, mga judge. Ang mga judge po nung time na yon, hindi po sila yung mga nasa Korte Suprema. Guilty. Hindi po ganun ang judge sa kanila. Ang judge po sa kanila, yun yung mga nire-raise up ng Lord, pinipili ng Lord para mapalaya or gamitin para tulungan ng mga Israelitang makalaya galing sa mga Philistines. So, noong time na yon, meron po silang mga judges. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ang huling judge sa Book of Judges at yun po ay si Samson. Ayan. Hallelujah. Ngayon po, basahin natin, ano kayang meron sa buhay ni Samson? Sabi po rito, si Samson daw po ay tinalaga sa Diyos bilang isang Nazareo. Sabi dyan, ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Alam niyo po, napakagandang plano nun. Hindi ka pa pinapanganak, kita pala natin, sabi dyan, sapagkat ang sanggol na isisilang, ibig sabihin, wala pa siya sa sinapupunan ng nanay niya, may maganda ng plano ang Lord. Ganon po pala ang Lord sa atin, no? Hindi pa man din tayo pinapanganak, may plano na siyang nakaset para sa atin. Kaya yung katabi mo, though nasa valley low yan, may magandang plano ang Diyos dyan. Amen po ba? Amen!
Hallelujah! Kahit hindi maganda ang sitwasyon, may magandang plano ang Diyos para sa iyo, kapatid. Amen? Ang problema, kahit po gaano kaganda ang plano ng Lord, pero hindi tayo susunod sa directions niya, hindi natin yan malalakaran. Hallelujah! Ganda ng plano ni Lord, oh. Samson, ililigtas ang mga Israelita. Ang laking task niyan. Ngayon, bilang isang Nazirite po, merong dahil may special vow siya sa Lord. Kung gusto niyo pong malaman yung restrictions or yung law para sa mga Nazirite, doon po sa number 6. Pero, ang ibig ko lang po sabihin, dahil may special vow siya sa Lord, may mga bagay siyang dapat sundin. For example, sa isang sundalo po, di ba, kailangan may discipline talaga dyan. Bawal kang na mahaba ang buhok mo. Di ba? Si Jeric, nakita ko kanina. Yes, brother. So, bilang si Samson ay Nazirite, meron din siyang mga sinusundan na restrictions. Ngayon, tingnan po natin kung si Samson ay nag-abide sa Word of God. Una, sabi po, sa Judges 14:5, si Samson po ay pumunta sa ubasan. Alam niyo po ba na ang isang Nazirite po ay bawal makatikim ni katas ng ubas? Pero si Samson na mabait at masunurin, pumunta sa ubasan. Minsan po kung ano pa talagang bawal, yun pa yung masarap. Nako, ingat tayo dyan mga kapatid. Next, si Samson po bilang isang Nazirite ay bawal makipag-interact sa mga bangkay. Pero si Samson na masunurin at mabait, kumuha ng pulot at pukyutan sa bangkay ng leon. Kinain pa, shinare pa sa magulang. Diba? Actually, hindi po alam ng parents niya na doon pala galing yung kinain nila. Alam niyo po, may isang time na sabi ko sa Lord, Lord, yung instructions mo naman ako lang nakakaalam. So, kung di man ako mag-abide, di naman nila malalaman. Pwede yun eh. Pero, nagmamatter po ang integrity sa Panginoon. Amen? So, maging rin po tayo dyan, mindful. Lastly, effect po ng pagsunod ni Samson sa kanyang sariling kalooban, si Delilah po na kanyang my love, the love of his life, ginamit ng kaaway para sa kanya. Nalaman po ni Delilah na bawal gupitan ang kanyang buhok dahil yun po yung representation ng kanilang special vow ni Lord. Ang ending po, binigay ni Delilah sa mga kalaban si Samson, pinagupitan ng buhok at nawala po yung supernatural strength ni Samson. Biruin niyo po, ang laki ni Samson, ang lakas, pero ang kahinaan pala, babae. Hallelujah. Effects po yan ng ating disobedience sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon po, merong parang iniisip ko kasi, Lord, alam naman yan ni Samson, bakit naman naka-strike 3 ba? Bakit naman umabot pa siya sa ganyan? Di ba parang iisipin mo, hindi ka pa natatakot kay Lord? Di ba parang iisipin mo, ang linaw naman ng instructions, ba't di ka sumunod? Meron pong 2 main reason na binigay ang Lord sa akin. Number 1, He was emotionful. Sabihin po natin, emotionful. Emotionful. Ibig lang po sabihin yan, emotional siya. Ginamit ko lang po yung word na emotionful kasi full siya ng emotions. Sabi po sa isang survey, when emotions are high, intelligence is low. Kapag daw po tayo ay very emotional, mga kapatid, minsan may mga part ng sitwasyon na hindi na natin nakikita. Hindi na tayo ganong nakakapag-isip ng maayos. Kasi halimbawa, in love ka di ba? Pag tinanong yung iba, kumusta? Gwapo ba? Maganda ba? Mabait? Nakita nung iba, yung partner mo.
Kasi hindi mo nakikita yung ganong mga bagay dahil in love ka eh. Punong-puno ka ng emosyon eh. Di ba ganon din po tayo pag galit na galit. Masasabi mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat masasabi. Pag super excited tayo, mangangako tayo ng mga bagay na hindi naman dapat pinapangako. Kunwari, sobrang saya. Oy, naku ako, bonus ko, libre ko kayong lahat. Tapos pag nag-fade na yung kanyang emotions, ba't ba ako ng libre? Nagawa niyo na rin po ba yan? Pagka super emotional tayo mga kapatid, yung discernment natin lumala po. Kaya nga po, sabi ni Lord kay Peter, mag-pray kayo para hindi kayo madaig ng tukso. Kasi the spirit is willing but the flesh is weak. At nangyari po, hindi po nakapag-pray si na Peter, hinuli si Lord ng mga Roman citizens dahil emotional sila. Tinaga ang tenga. Yun po pala ang pagkakamali pag we are emotionful. Ibig lang sabihin yan, mas malakas yung flesh kesa sa spirit. At dun po tinira si Samson. Kasi po 2 beses. Una po yung binasa natin kanina. Sabi niya, basta, siya gusto ko mapangasawa eh. Sinabihan na ng magulang eh, hindi nakikinig. Kasi masyado na siyang emotional. Bunga rin po, di after ng babaeng yon, next naman si Delilah, nagupitan naman tuloy siya ng buhok. Minsan po, sa mga maling desisyon, mga kapatid, yung mga small compromises, hindi natin alam na ilalayo po tayo niyan sa Diyos. Kaya hindi po pwede na paghahariin natin ang ating mga emosyon, ang ating mga flesh, na parang kung anong maramdaman mo at the moment, yun ang susundin mo. O kaya yung kasalanan na parang ang lakas-lakas sa'yo, yan ang paghahariin mo. Hindi po natin yan pwedeng paghariin sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Next, na nakita ko po rito, lack of vision. Lack of vision. Ang ganda po ng plano ni Lord para kay Samson. Kita naman natin yan. At may provision naman si Lord. Ganda eh, ililigtas niya yung mga taga-Israel. May supernatural strength. Pero si Samson, the way he lived, kitang-kita po natin doon sa 3 pinresent ko kanina, parang hindi niya nakita yung essence ng supernatural strength na meron siya. It's as if yung pamumuhay po niya, hindi naka-align sa kung ano yung pagkatawag niya. Kasi kung may vision ka, kung alam mo yung plano sa'yo ng Lord at paggagamitan sa'yo ng Lord, alam mo na yung mga bagay na yan, distraction yan. Alam mo na yung mga bagay na yan, maaaring matisod ka para di mo magawa yung kalooban ng Lord. Pero wala na yung vision ni Samson. Ang ginawa niya, hinayaan niya yung sarili niya, tagang kung anong gusto niyang gawin, yun ang kanyang ginagawa. Walang vision. Kumusta po ang mga vision natin, mga kapatid? Ang ating po bang pamumuhay ay nakikitaan ng intentionality na gagamitin ako ni Lord eh. Yung mga sitwasyon ko, pinapalakas ako niyan, pero di ako papatinag dyan. Instrumento ako ng Lord. May lumabas sa Facebook, hindi magandang video. Ay, hindi pwede yan, may vision ako eh, hindi yan para sa akin. Ang temptation po, sabi nga sa gospel class, hindi yan kasalanan, pero magiging kasalanan pag in-entertain mo yan. Kaya po mga kapatid, dapat nandun tayo sa, Lord, ito yung pagkatawag ko. Kaya yun ang lalakaran ko. Amen po ba? Naniniwala po ako na ang lahat sa atin dito may special calling, mga kapatid. May vision po ang Lord para sa bawat isa. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, for example na lang, no, magda-diet. Alam ko po, ganyan yung mga example na gusto niyo eh. Magda-diet, di ba? Ano pong dapat, ginagawa ng isang may diet na, na goal? Layuan daw po mga kaibigan. Kapag magda-diet ka, magsasamgyup.
Sabi, magda-diet daw, pero kitang-kita mo naman, may post yung Samgyup sa Facebook, kakakain lang. Hindi po Mars yan, with Ninang Ruth. Hindi po, hindi kami yan. Kapag magda-diet ka, meron kang plan. At may disiplina ka. Na kung ano yung pinlano mo, yun ang susundin mo. Sa nakita po natin kay Samson, wala. Sayang yung gift eh. May gift, hindi nagamit. Yun po ang naging problem ni Samson. Ngayon, to make the long story short din po kay Samson, ang dulo po niyan, may biyaya pa rin ng Lord, syempre. Kumbaga, ginamit pa rin siya ng Lord. Pero, yung consequences, hindi napigilan. Ang nangyari po, una, yun nga, binetray siya ni Delilah. After po nun, dinukot yung mata niya, nabulag siya, hanggat sa hinuli siya ng mga Philistines, hanggat sa may time po, nagpa-party ang mga Filisteo sa isang templo. Tapos, ang ginawa ni Samson, Lord, sa huling sandali, talagang gamitin mo po ako, palakasin mo po ako. May 2 pilar, tinulak niya, at bumagsak po, at bumagsak po ang buong building, napatay po yung mga Philistines kasama po ni Samson. So, napakasad na ang dami niya pa sanang nagawa kung sana nilakaran niya yung vision ng Lord sa kanya. Kaya po, sabi ko po sa inyo kanina, kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa atin, pero hindi po tayo aligned doon, hindi po natin ma-achieve. No? Pero, ayoko naman pong matapos tayo dyan. Siyempre, gusto ko pong makita din natin ano yung benefits kapag naman nag-abide tayo sa Word of God. Yan. Pag-uusapan po natin yung nanay mismo ni Samson. Si Samson po naging emotionful, naging walang vision, lack of vision. In contrast to that, wow. Sa kabaliktaran naman po nun, yung nanay niya, ang ganda po nang nangyari. Sabi po dito, nang panahong yon may isang lalaki na ang pangalan ay Manoah. Ito po yung tatay ni Samson. Ang asawa niya ay baog. Ang alam lang po kasi natin, si Samson, di natin alam, baog pala yung nanay niya. Si Samson na lang yung alam natin, pero ang nanay pala ay baog. In the natural. Sa natural realm po. Pero mga kapatid, ang nanay ni Samson hindi po namuhay sa natural. Namuhay po siya sa pananampalataya. Kung si Samson po namuhay sa flesh, sa emotions, ang nanay niya po namuhay sa pananampalataya niya sa Panginoon. Paano ko po yan nasabi? Sabi po rito, isang araw nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoah. Sinabi diyan, hanggang ngayon ay wala ka pang anak. Pero hindi magtatagal, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki. Alam niyo po mga kapatid, kapag wala pa sa harapan mo, ang hirap kaya mag-walk in faith. Like for example po, no? Marami na po kasi akong kaibigan na malapit ng ikasal. Salamat sa Panginoon. Ngayon po lagi lang sinasabi sa akin na, mag-diet ka na. Malapit na aming ikasal. Sabi ko, wala pa namang invitation card. Pag may invitation card na, pag sure na yung date, ganyan, pag may budget na talaga, dyan magda-diet na ako kasi sure na eh. Pero yung mag-discipline ka na, even wala ka pang nakikita, even wala pa yung baby sa sinapupunan mo, pero dinidisiplina mo na yung sarili mo, faith po yun. Na kahit wala pa, naghahanda ka na. Amen po ba? Idagdag pa natin na baog yung nanay ni Samson. Di ba parang kung tayo yun, Lord, baog ako eh. Ano yan? Buti ba kung hindi ako baog, okay lang eh. Kasi at least sure ako, possible. Pero yung nanay po ni Samson, hindi siya doon tumingin. Naniwala siya sa vision na pinakita sa kanya ng Lord. Ang sabi po dyan, nagpakita. May vision na pinakita sa kanya. Wala pa man ngayon, hanggang ngayon wala pang anak. Pero di magtatagal, magbubuntis ka. Naniwala siya doon. Lumakad siya sa faith. Ano pong sabi dyan? Mula ngayon pa lang, siguraduhin mong
Tas yung mga sinabi kay Samson na dapat gawin ni Samson, siya ang unang gumawa. Hindi ka naiinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing. Siya po ang unang gumawa, mga kapatid. Alam niyo po, dito ako na-touch sa Lord. Pero bago po yan, wait lang po, may isa pa palang slide. Sabi dito, kailangan sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Kailangan niyang mag-abide sa instructions. Kasi pag hindi po siya nag-abide, kahit may plano ang Diyos na gawin siyang nanay, pero hindi siya nag-abide sa Word of God, hindi niya yun makukuha. Hindi niya makukuha yung breakthrough. Ngayon po, ang nangyari, nag-abide po ang nanay ni Samson. Sabi po dito, dumating ang panahon na nanganak. Hallelujah. Hindi po ba sobrang, sige po, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po ba sobrang comforting na yung pagsunod mo sa Lord, darating ang panahon na pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Sabi po dyan, dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoah. Kapatid, as long as you are obeying the will of the Lord, darating ang panahon mo. Amen. Ang timing ng Lord ay perfect. Kapag sinabi ng Diyos na ganito at sumunod ka, asahan mo, darating ang panahon mo. Amen po? Hallelujah. Nakaka-touch lang no, yung word na dumating ang panahon. Diba? Bilang baog na nanay, parang, Lord, finally, yung mga imposible pala, posible sa'yo pag sumunod kami. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, we are, or possibly po, we are just one obedience away from our breakthrough. Kaya keep obeying lang mga kapatid. Keep obeying the instructions of the Lord kahit po hindi natin naiintindihan. At dumating po ang panahon ng nanay na nanganak na siya. Kapatid, sabihin mo yan sa katabi mo, do things God's way. Ayan. Isa pa po, isa pa. Do things God's way. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po mga kapatid, ito, patapos na rin po yung message. Ito po yung mga reminders natin. Do not let your emotions lead you. Yan po ang una. Pangalawa, remind yourself that Jesus is your King. Last po, trust that He knows what He's doing and what's best for us. Minsan kasi, kaya po tayo nangunguna kasi hindi natin pinagkakatiwalaan ng Lord. Pero alam nyo po, lahat ang plano ng Lord napakaganda. Ang Lord po, hindi tayo niyan ituturo sa mali. Kaya nga po ang Bible, open for everyone. No, ang ganda po ng plano ng Lord, kaso may kanya-kanya po tayong diskarte. Kung tayo lang po talaga magte-take time na magbasa ng Bible, makikinig ng word niya, talaga ng boses niya, at susundin natin yon, makukuha po natin ang breakthrough, mga kapatid. And sabi po dyan sa 2, diba? Remind yourself that Jesus is your King. Balikan po natin itong binasa kanina. Nang panahong yon, walang hari sa Israel. Kaya bawat isa ay malaya kung anong gusto niyang gawin. Mga kapatid, may hari po tayo. Yun po ay si Jesus. Amen? Hindi na po tayo malaya lang na, ay, gusto ko nang mag-boyfriend ako. Hindi po siya ganon. May hari na po tayo na yun ang susundin natin. And His word, again po, is supreme and absolute. Despite na ito yung nararamdaman ko, pero sinabi ng Diyos na ganito, yan ang gagawin ko. Kasi hindi na ako naghahari, kundi ang Panginoon na nasa akin. Amen po. Hindi po, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Yan. And gusto ko pong i-end ang message sa life verse ko po. Ito po ang life verse ko since college. Sabi po sa Psalms 32:8, maganda po yung NLT eh. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Yung verse 9 po, actually, hindi ko naman talaga yan yung gusto ko yan. Pero baka lang po mabasa nyo at para pala sa inyo. So, yung 8 po yung focus ko. Sabi po rito, I will guide you along the best pathway for your life. Alam niyo po mga kapatid,
Nung unang basa ko niyan, sabi ko, best pala. Ibig sabihin, saya ng pathway ko. Ganyan. Pero, haranas ako ng mga pruning, yung mga talagang character building talaga. Sabi ko, Lord, kala ko best. Sabi ng Lord, di ko naman pinangakong smooth pathway. Hindi ko naman pinangakong always blessed pathway. Hindi ko naman pinangakong great pathway. Always blessed, happy, victorious. Hindi po yan ang pinangako ng Lord. Ang pinangako niya yung best. Ibig sabihin, kung nasan man tayo, nasa valley low, nasa mountain top, yan ang best pathway para sa atin. At hindi tayo nag-iisa dyan. Sabi ng Lord, I will watch over you. Kasama mo po ang Panginoon. Kasama ko ang Lord. Nasa best pathway po tayo na ating buhay. So kung di po natin nauunawaan, Lord, ba't mo ako dinadaan dito? Kapatid, just trust the Lord that you are on the best pathway for your life. Amen? Kaya, ang title po natin, basta, I pray after hearing this message, Lord, sige po. Hallelujah! Amen! Sige po, pwede po ba i-declare din natin sa ating mga puso, Lord, sige po. Isa pa po. Lord, sige po. Isa pa po. Lord, sige po. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang Lord.